let me be very clear to everybody. I am not for the ouster of Marcos. Marcos was elected for this specific period of the rule dito sa Pilipinas. Huwag natin tanggalin dyan because that is the free will of the people. Kaya hinalan siya peaceful naman. And I said that ano ko kay Marcos, yun lang naman tsa-tsa. Kaya kita yung sabi ko, yung nabuktasan pagkatapos ng rally, wala nang ingay. Tumahimik ka rin ako. Yun lang yun eh. Yun lang naman ang ano ko kay Marcos. Sa madaling sabi, Mr. President, kaya kayo nagsalita nun, dahil gusto nyo tanggalin ng Presidente Marcos Jr. kaya ngayon sa Mindanao Republic. Let me be very clear on this also, Sal. Mr. Marcos has nothing to do with the ICC. As a matter of fact, I am not asking for his help. Sarili ko itong, this started even before him. Ako na ang bahala sa sarili ko dito. I will deal with the ICC myself. Basta ang ano ko is, they do not have the jurisdiction over the case or the person. Diyan lang kami magkatalo. Hindi ko kailangan si Marcos. Hindi naman nila pwede nang ginamit. At saka hindi naman, alam ko hindi yun ang intensyon ni Marcos. Natakot-takutin ako na arestuhin ako ng ICC. Walang pakialam ang ICC sa akin. At hindi nila ako mahuli talaga. Mahuli nila ako patay. Kung gusto man sila magtangka talagang pumasok sa Pilipinas, unahin ko na sila muna. Ilan ba sila? Kayong mga sundalo, tumabi muna kayo. Kasi hindi ninyo ito away. Wala namang jurisdiction yung pumapasok na yan. Walang basis. Ano ang otoridad nila na the authority to come in and arrest people? Wala. Para sa akin, wala. Kaya pag pumunta nila ako, arrestuhin nila ako dito, magkabarila talaga yan. At uubusin ko yung mga putang ilang yan. Ayaw ko ma-involve si Marcos dito. Si Marcos walang pakialam sa... Gamula siya, bahala siya, pero ako, hindi ako papahuli ng mga gago na puti. Dadalhin ako sa ano? Ganito yan, I am a Filipino. The law guarantees me every person shall be itong clause ng Constitution sa Bill of Rights natin. Every person shall be no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Not any person shall be denied the equal protection of the clause of the Constitution. Dito, bago mo ikulong at itong ICC, ang ginamit na inquisitorial, adversarial ang ating preliminary investigation. Kaya nga makakaroon ka ng you can ask for a clarificatory time. Kaya gan pa lang, wala na, bagsak na sila. Wala silang preliminary investigation. I am entitled to that. Kahit sa yung ebidensya nila.
Yung walang ebidensya, chismis lang po na mag-fake dito. Putulin ko yung ulo nila. Pagaya nung... And Mr. President, to the credit of President Ferdinand Marcos Jr., nanindigan siya. Wala nga yung jurisdiction sa amin. Hindi tama yung didiktahan niyo ko yung sinong arestuin namin, sinong kukulong namin, sinong usingin namin. Yun naman ang kagandahan sa kanya. Naninindigan siya dyan. In fairness to President Marcos, wala talaga silang kialam dyan. Hindi naman tama na ipahid mo sa kanya yung kasalada na hindi niya ginawa. He was not the one who initiated it. He was not the one who asked the ICC to come here to investigate. If ever nag-investigate sila dito. So, tsaka, you know, when you come in, sabi nga, the Rimulya, just visitors, they just must be visitors. Oras na conduct ng judicial probe yan dito, that is a sovereign function then, they can be arrested for exercising a sovereign function. Because they are not allowed. Wala ka silang basis. Mr. President, Mr. President, magtatapos ang programa natin. Baka meron kayong gustong mensahe doon sa mga ex-cabinet members na bumabanat sa inyo at di kayo naiintindihan doon sa inyong Mindanao secession. Sigurado ko lang naman na yung mga ex-cabinet member ko kailangan mas bright ako sa kanila. Mahirap ang buha ng cabinet member na mas bright sa iyo. Ayan, alam ko yan kaya pagdating ng panahon, buha talaga ng cabinet member mas bright ako sa kanila. Okay. Anyway, Mr. President, marami pong salamat at inabot na po tayo ng oras. Sana mas mahaba pa kung nagising kayo ng maaga. Anyway, may bukas pa naman. Tuloy natin bukas. Sige. Okay, maraming salamat. Presidente Rodrigo Roa Duterte. In the meantime, mag-aral na muna sila. Sige, sasabihin natin. Thank you, thank you. May mga nagsasabi na bubuwagin daw o i-dismantle ang Task Force Davao. Now, Task Force Davao is ano ba yun? Parang hindi siya detachment kasi maliit ang detachment. It's not even exactly a brigade, but it's a unit of the Philippine Army whose job is counter-terrorism and anti-terrorism. And they have helped keep the peace in Davao for so long already, ilang dekada.